habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
Ang oras ganap na alas 8:44 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Alright mga kababayan, good morning, good morning, good morning Pilipinas! Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, Radyo na dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang inyong abang lingkod. Ang mindo rin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan, sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal sa ating balitaan at mga informasyon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 13, 2024 ng taong kasalukuyan. Isang mapagpalang umaga sa lahat sa buong Pilipinas, ganon din sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre, magandang umaga sa lahat ng ating mga columnista at writer, sa ating mga kasado patroller na umaantabay dyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansang Pilipinas. At syempre, ganoon din po sa iba't ibang dako ng mundo. Yan. Kay Kuyang Pastor Gilier Valencia ng Georgia, USA. Kay Kuyang Julius Periols ng Canada. At kay Ate Lynn Gabiana ng Taiwan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At syempre, ganoon din po sa lahat ng ating mga correspondents sa iba't ibang dako. Kaya syempre, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at nakikinig sa umagang ito. Kamusta na po kayo sa inyong mga kinalalagyan ngayon? Kamusta naman yung magdamag na lumipas sa inyong pamamahinga? At syempre, ngayon nga po ay Biyernes na. Syempre bukas, Sabado, weekend na naman. Syempre, yan po ay talagang nakalaan doon sa lahat ng ating mga kababayan na nagtatrabaho o yung mga casualty na nagtatrabaho sa mga pabrika, sa mga construction, yan. Uwi po yung araw ng Sabadoan sa huran yung mga yan. Kaya medyo happy na naman uli ang family. Kaya siyempre, iba ay talagang nakikiliti rin at natutuwa sa ganung mga nangyayari. Kahit nasabi nga sa mahal ng mga bilihin, ay talaga napapagkasya pa rin. Kahit na ikaw ay nangungupahan man ng kwarto o bahay o apartment. Wow, talaga. Kung hindi mo talaga iigpitan ng bahagya ang iyong sinturon, ay medyo talaga tuloy-tuloy ang paglaglag. Basta ang kailangan, ang mahalaga, nabubuhay at nagpapakabuhay. Sa walang sakit, walang problema, walang karamdaman. Napakalaking bagay po niyan. Aanin mo yung marami kang pera kung datig naman yung problema. At saka yung ika nga'y sakit.
Kaya ang kinakailangan po talaga, tamtaman. Ang pamumuhay, masaya ang pamilya, hindi nag-aaway-away. At syempre, kailangan ay nagtutulungan at naipoproseso ng tama yung pang-araw-araw na pangangailangan na buhay. Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga taga-Studio 2. Sa buluwagan ng balitaan. Mula kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco, at kay Kuyang Jack Frost Bordayos. At syempre, good morning po, Station Manager, Kuyang Alan Bordayos. Siya po ay may duty po ngayon. Talagang double ang trabaho ngayon ng ating Station Manager. Siya po ay isa sa miyembro ng mga lupon dyan sa barangay San Roque. Yan sa lungsod ng Antipolo. Sa pamumuno po ng butihing kapitan ni Barangay Kapitan Anding Kabasbas and Council. Yan. Sa lahat po ng mga taga-barangay San Roque dyan sa lungsod ng Antipolo, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At kamusta na po kayo dyan? Lahat-lahat. Siyempre, si Ate Cora Biernes naman po ay talagang dyan din po lagi sa departamento po ng mga senior citizen. Isa nga po sa senior citizen si Ate Cora. Sabi nga po talaga, ay napakahalaga po maging senior. Bukod na sabi nga happy na. Kapag ehersisyo pa na mabuti. Sabi nga, hindi yung baga kung senior citizen ka, nasa bahay ka na lamang. Naghihintay ng litaw. Yung dating. Pati ba? Kaya kinakailangan talaga medyo kinakailangan libangin yung sarili. Sabi nga kapag ikay mahilig sa kasayahan, mahaba ang buhay. At hindi nagiging masasaktin at hindi nagiging malulungkuyin. Yung sabihin nun, hindi masyadong tamlayin. Kailangan laging sigla at masaya yung sarili. Anyway, ganun din po sa ating taga-Studio 3. Magandang umaga kay Kuyang Wayne Espiniloso sa Bisayang Soy. Binabati rin natin ng magandang morning ang taga-Studio 4 dyan sa Zambales, Region 3. Sa buluwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Aludo. At Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen sa Bati Aludo. Magandang umaga kay Kuyang Otep de Tablan. Malang umaga po sa inyong lahat yan sa bakery. Yung si Kuyang Otep de Tablan, ayan po ay master baker. At doon po sila po ay makakasama doon ni na Sister Lita. Sister Lita Reyes. Ni Brother Edwin Reyes. Retired PNP Tiniente. At yan po ngayon ang racket ang dalawang yan. Bakery. Kaya talagang napakasarap po ng tinapay niyang mga iyan. At yan po ay matatagpuan po ninyo dyan sa lugar ng Sitio Burol, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Basta may pinakamasarap po mga paputahin ng tinapay. Itong si Kuyang Otep. Kaya talagang napakaganda. Hello, good morning. Kasado from John Carlos. Thank you, Kuyang John Carlos. At syempre, sa mga taga-Viva KPP San Benito, hello, PBS RMM. At syempre, magandang umaga rin po sa inyong lahat yan. Alam po natin na malawakan talaga itong samahang ito ng mga divine healing. Buong Luzon, hanggang Visayas at hanggang Mindanao. Siyempre, ang pinakang sentro po ng kanilang pinagtitipon-tipunan, kung may mga mahalaga po silang pag-uusap at mga serbisyong kinakailangan sa kanilang bahay gamutan,
ay dyan po sa lugar ng Barangay Bangkatan, Baku, Oriental, Mindoro. At ngayon po nga ay today is Friday. Kaya ganap na ikasyam ng umaga, umpisa na po ng kanilang pagsiservisyo para sa mga may sakit. Sa pangunguna po yan ni Brother Ansel Arroyo at ni Sister Erlina Padrequilla at ng lahat ng mga brother at sister yan sa lugar ng Bangkatan. Kaya good luck po sa inyong lahat yan. At congratulations po sa inyong pagiging matulungin sa inyong mga kababayan dyan sa lugar ng Oriental Mindoro. At syempre kapag araw naman po ng Martes ay dyan po naman sa lugar po ng chapel naman nila ng KPP dyan sa Sitio Bulalo, Barangay Baliti ng lungsod ng Calapan. At sa pangunguna po ni Brother Rubin Pamilara, ni Brother Celso Cueto, Brother Gerald Gasik at Brother Fernand Pasya. At syempre nandiyan din po si Sister Analisa Minguela Gasik at si Sister Maureen Sanchez. At syempre sa lahat ng mga brother at sister, congratulations po sa inyong pagiging matulungin at ikangay mapagsakripisyo sa inyong mga kababayan dyan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagkakaisa at sa inyong patuloy na paglalaan ng inyong serbisyo publiko sa inyong mga kababayan. Anyway, ang oras ay ganap na alas 8:55 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMN News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics all natural extracts includes the following: Stevia plant, Ampalaya, Serpentina, Malunggay, Sitaba, Insulin plant, Banaba, Sambong, and Mangustin. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. At syempre, ang ating pong palatuntunan ay inyo pong mapapanood at maririnig tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 ng umaga hanggang 10. Ang KBS RMN News TV, Radyo na Dyaryo pa ay patuloy na nagsiservisyo sa lahat ng ating mga kababayan. Ang ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, doon po naman sa palatuntunang isyu ng lipunan ni Bisayang Tisoy, ay yun po ay tuwing Martes at Huwebes. May sinasayos lamang po sa kanyang programa at may mahalaga lang inaasikaso ang ating angkor na si Kuyang Wayne Espino Lauzon. Anyway, narito ang ating mga balita. Mga kasado patroller, standby report Kuyang Jun Santusidad. Ng Quezon City, Kasado Patrol 40, standby report. Kuyang Joseph alias Bontogon, standby report. Then, Kuyang Erman Patulot, standby report. Okay, nakaantabay dito ang ating katulong dito sa ating pagtatanghal, sina Ate Del Santos at Ate Rose Paderon Lauzon. Sila po yung talaga po ngayon bilang production assistant natin sa ating pagtatanghal ngayong umaga. Anyway, magandang umaga kay Maribel Remuyan ng lungsod ng Calapan. Good morning sa mga Remuyan family and Makalalad family at Alban family dyan sa lugar ng Oriental Mindoro. Yan.
Angels of Death nagbabanta sa mga biktima ni Kibuloy ayon sa PNP. Round 1. Ready, go! May private army si Kingdom of Jesus Christ KOGC founder Apollo Kibuloy na tinaguri ang Angels of Death na umano'y humahabol sa mga nagbubunyag ng mga gawa ng kanyang sexual na pang-abuso sa mga anak ng mga miyembro ayon sa Philippine National Police. Nitong Webes sa press briefing sa Camp Crami, Quezon City, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jen Pardo na tinitingnan ngayon ng pulisya ang ulat tungkol sa pagkakaroon ng grupo na bahagi ng umano'y systematic abuse sa loob ng religious section. Natatakot yung mga nakausap natin not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because and pananakot ng isyung Angels of Death. So gusto ko kuhanin itong pagkakataon na ito para panawagan sa ilang pang mga naging biktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minulistya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon na pangmumulistya. Handa kayong proteksyonan ng gobyerno at huwag kayong matakot, dagdag niya. Hindi man nagbigay ng karagdagang detalye, sinabi ni Pardo na nakakilabot siya sa mga pagbubunyag ng ilang biktima. Nung marinig na yon sa isang bata na nasasabihin at atakutin kapag sinabi na nanatiling intact yung kanilang pagkababae dahil ang sabi, nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan ng mga batang ito. Against this are all allegations, dagdag ni Pardo. Ayon sa opisyal ng Philippine National Police na nagot din ang mga magulang ng mga batang ito kapag napatunayan na inakit nila ang mga ito na maging biktima ng pang-abuso ng ebanghelista, dagdag pa niya. Sinabihan umano ng grupo ang mga bata na ang naturang gawain ay kanilang passes to heaven. I don't know how an individual can do those things. So isang bata, hindi ko mawari, dagdag niya. Samantala itinanggi naman ng legal counsel ni Kibuloy na si Mark Tolentino ang mga aligasyong ito. Sinabi niya na ang ebanghelista ay puno ng karunungan ng Diyos at ang mga paratang laban sa kanya bilang piking umapila rin siya na mabigyan ng due process si Kibuloy. Samantala sinabi ni May Pahardo na hindi papayagan ang media coverage sa loob ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 para sa arraignment ni Kibuloy at ng kanyang co-accused sa qualified human trafficking charges na itinakda sa Biyernes. Ngayong araw na ito, kailangan mong maunawaan ang kasong ito ay medyo sensitibo, may mga minor de edad na sangkot kaya ito ay qualified human trafficking, sabi niya. Tumanggi rin si Pardo na magbigay ng tiyak na detalye kung paano ihahatid si Kibuloy at ang kanyang co-accused palabas ng Camp Crami habang papunta sa Pasig, dagdag pa niya. Magtutulungan na ang PNP Headquarters Support Service at Pasig City Police para matiyak ang mahigpit na seguridad para sa arraignment ng akusado. Samantala, sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na maaaring mapapaunlakan ng bagong Quezon City Jail na sa payatas si Kibuloy sa sandaling maglabas ng commitment order ang korte sa pagpigil sa kanya sa briefing ng Bagong Pilipinas. Ngayon, sinabi ni BJMP spokesperson Chief Inspector J-Rex Bastinera na may sapat na espasyo ang bagong jail facility para salubungin ang mga bagong preso na may 4,000 PDL lamang na kasalukuyang nakakulong sa pasilidad na maaaring may kapasidad na 4,200 inmates. Nabanggit niya na magsimula ang operasyon ng modernong Quezon City Jail sa payatas lamang noong Abril ngayong taon. Tiniyak din ng Bustinera na walang special treatment para kay Kibuloy na itinuturing ng high profile enemy. Ginagarantiyan din namin ang seguridad at kaligtasan ni Kibuloy habang nasa kustodiya ng BJMP, dagdag pa niya. Alas 9:03 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa.
Alright, pakibigyan daan naman po sa programa ninyo na maraming jeepney driver ang hindi nagbibigay ng discount sa mga senior citizen sa mga biyahe ng Pasig, Quiapo, San Juan, Arayat, San Juan, Agora, Pasig, Taguig, yan, sa Bagong Bayan, Pasig, Pasig, Pateros, Pasig, San Joaquin at marami pang rota na sana'y makarating ito sa LTFRB sa anumang ahensya ng gobyerno para mahulin ng aktwal ang mga yan. Dapat mag-disguise sila para malaman sila ang paratang ng mga senior citizen. Alright, talagang grabe pala ha. Dapat ang senior citizen talaga automatically mabigyan ng diskwento ng mga pampasahirong sasakyan. At ito nga po ay pinaabot sa ating mga taga-LTFRB. Alright, at mamaya po ay kukontakin ng ating production assistant, ito pong taga-LTFRB para po ipaalam sa kanila itong hinaing na ito na nagmula po dyan dyan sa ating ikangi informante dyan sa lugar po ng Pasig. Ito pong mga ito ay hindi po nagbibigay ng anumang discount sa mga senior citizens. Ayan. At yan nga po yung mga biyaheng binanggit ko kanina. Kaya nako, grabe naman po kayo. Ang mga senior naman talaga sabi nga kaunti na lamang yung ilalagi sa mundo, sana naman maunawaan ng mga swapang na driver na yan naman talagang mga senior ay karampatan lang naman na mabigyan ninyo ng konsiderasyon o kusang loob para naman sabi nga makabawas doon sa kanilang mga gastusin. Sabi nga makaramihan sa senior citizen wala nang pinagkakakitaan. Walang malaking source of income na pinagkukunan kung hindi umaasa na lamang po doon sa mga ayuda o mga bigay-bigay na lamang po ng ating pamahalaan o ng ating gobyerno. Kung sakali na nakakarating pa sa kanila yung sinasabing mga ayuda o tulong galing sa ating sa mga taga DSWD. Yan. At ng mga lokal na munisipalidad o city hall saan man pundako ng ating bansa. Kaya ang mga bagay na ito ay ipinararating po natin sa mga taga-LTFRB na yan nga pong area po at lugar nga po ng biyahing Pasig, Quiapo, San Juan, Arayat, San Juan, Agora, Pasig, Taguig, Bagong Bayan, Pasig, Pateros, Pasig, San Joaquin. At marami pang ruta na sana'y makarating ito sa LTFRB. Yan. Hindi lang sana. Talagang ipinararating natin sa mga oras na ito. Okay, thank you Kuyang John, Carlos ng Pasig sa iyong concern citizen. Okay, yan. Siyempre talaga po. Ikangay mahalaga po talaga. Ikangay yung inyong mahalagang pagtukoy sa bagay na ito ay malaki po itong katulungan sa mga senior citizen na nangangailangan ng pagkakandili at mga discount sa mga ganyang mga pangyayari. Ang oras ganap na alas 9:08 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, sinimula ng COMELEC ang hardware test sa full count machines, iba pang device. Round 1. Ready, go!
Sinimula na ng Komisyon ng Elections ang hardware acceptance test sa mga automated counting machines at iba pang aparato na gagamitin sa May 2025 midterm polls. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, Webes ay 856 ACMS at 80 transmission devices ang nakapasa sa testing ng mga tauhan ng South Korean service provider na mero at inaprubahan ng Comelec supervisors. In-inspection din naman namin ang bawat bahagi ng hardware ng mga makina. Kailangan nating mapagtibay ng pinakamataas na pamantayan ng kalidad dahil hindi tayo karapat-dapat sa mas mababa value for money yan. Aniya sa press briefing matapos inspeksyonin ang patuloy na hat sa bodega ng full body sa Binyan, Laguna sa ngayon 3 ECM para lang daw ang may malfunctioning components na kinakailangan pang i-inspeksyon at minor repair, pero after repairing and it's still malfunction, kailangan palitan yan. Ang role kahit isang component lang ang malfunction, papalitan ang buong machine, sabi ni Garcia. Samantala, ang 2,200 laptops para sa consolidation and canvassing system ay fully delivered na at sasailalim sa hat sa susunod na linggo. Hopefully, matapos natin lahat dito bago matapos ang December para makapag-focus tayo sa iba pa nating activities, sabi ni Garcia. Bukod sa mga pagsusulit na ito, 5% ng bawat batch ng paghahatid ay sumasailalim sa iba't ibang mga pagsubok sa stress upang matiyak na ang mga makina na maaaring makatiis sa iba pang mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa halalan sa buong bansa. Sasailalim din ang mga makina sa field testing, mock election testing at final testing sa mga susunod na buwan. Ayon pa rin kay Garcia, inaasahan nilang maihatid ng Pilipinas ang lahat ng 110,000 ECMs sa Nobyembre. Ipinaalam sa amin ni meron na sa Oktubre matatapos na nila ang buong 110,000 units sa makatuwid. Sa pamagitan ng Nobyembre, maaari na nilang makumpleto ang paghahatid ng 110,000 ECMs. Disyembre sana ito base sa kontrata, pero dahil sa October pa nila makukumpleto ang production, November pa nila matatapos ang delivery, sabi niya. Sinabi ni Mero Vice President for Overseas Sales, Ken Chu, na ang paghahatid ng lahat ng mga makina ay magiging mas maaga ng 1 buwan kaysa sa kanilang target na pagkumpleto ng paghahatid. That's way ahead of our milestone schedule. Hindi bababa sa 1 buwan na mas maaga kami sa schedule, sabi niya sa isang hiwalay na panayam. Nasa 27,500 ECMs na ang maipadadala sa Pilipinas mula sa South Korea at nakaimbak na ngayon sa bodega ng Comelec. Hindi bababa sa 30,000 units ang nakatakdang dumating ngayong buwan at sa Oktubre. Alas 9:12 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa at ng pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Yan, ito ay sa pag-endorse naman ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng OPES ng Insensitive Potes. Alright, good morning po sa lahat ng ating mga autoridad, sa ating mga kapulisan sa iba't ibang area ng ating bansang Pilipinas. At syempre, ganoon din po sa lahat ng ating mga kasundaluhan, sa mga taga-2ID Infantry Division ng Philippine Army, at syempre sa panguna po ni Major General Roberto Escapulong. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan po sa lugar ng Camp Kapinpin. Likewise kay Ate Mau Pau de la Cruz Muhar, yan, ang presidente po ng 2ID Press Corps yan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Magandang umaga po sa lahat ng miyembro ng 2ID Press Corps. Yan.
sa buong Calabarzon, Mimaropa at Mega Manila. At syempre, binabati rin po natin ang lahat po ng mga kapulisan, no? Sa iba't ibang area ng ating bansa. Pangunguna po ni General Marbil, ang PNP Chief ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre, sa lahat po ng ating mga taga barangay. Syempre, mga taga barangay, malapit na election. Kaya medyo marami naman uli yung papansin. At sabi nga, pa-star. Yan lang naman talaga eh. Kaya nga dito sa mga comment box dito sa ating KBS RMM News comment box ay talagang Bluetooth disconnected. talagang sinasabi nila na talagang ikangay marami ang talagang sabi ngay uli papansin uli ngayon at talagang nagiging maalalahanin na uli yung mga kandidato. At yan naman nga talaga mga kababayan ay natural lamang at normal. At talagang sabi nga ay nangyayari anumang oras. Bluetooth connected.
Alright, ang oras ay ganap na alas 9:20 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Alright, may pagulat ang ating Kalsado Patrol 40 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Quezon City. Okay, standby report ko yung John Santosidad. Kalsado Patrol Report. Alright mga kababayan, bigyan natin ng daan ang pagulat ng ating Kalsado Patrol 40 yan sa lugar ng Quezon City. Alright, Kuyang John, sige, good morning, iputok mo na yan. Yes, good morning. Kasama ko ya Arnold, ganun ni Station Manager Alan Borjos. Isang lalaki, arestado sa bypass operasyon kahapon ng madaling araw ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hills, Quezon City, sa pangunahan ni Police Captain Glenn Gonzales, Chief SDO, sa pangasiwa pa rin ni Police Lieutenant Colonel Romel Abinido, Station Commander. Nakilala ang suspect sa alias lamang Edwin, 40 anyos, kapwa residente ng Barangay Batasan Hills, Quezon City. Narecover ng mga operatiba mula sa suspect 2 pirasong plastic chassis na hinala ang sabu, isang cellphone at isang coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Sa ngayon nakapit na sa Station 6, Batasan Quezon City ang suspect. Samantala, Kuya Arnold, naharap sa kaso paglabag ang suspect, Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Nangyari ang nasabing bypass operasyon sa kabaan ng San Mateo Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Mula sa Quezon City, Johnson Just Patrol, spy ng Bible ito, mula sa Quezon City, ako si John Santosidad, Kalsado Patrol 40 nagulat, gabay at patnubay ng KBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Balik sa iyo, Arnold. Pasensya na. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 40. Mula pa rin dyan sa area ng Quezon City, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ay, Samantala ang oras ay ganap na alas 9:22 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Marcos, nagbigay ng cash prize citation sa Filipino Paralympians. Round 1. Ready, go! Iginawad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Huwebes ang cash incentives sa citation sa 6 na Pilipino Paralympic athletes na nagbigay ng Philippine colors sa 2024 Paris Paralympic Games. Si Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos at ang kanilang anak na sina William Vincent at Joseph Simon ay tinanggap ang mga Paralympian sa isang seremonya sa palasyo sa Malacanang. Sa maikling seremonya, nagbigay si Marcos ng 1 milyong piso bawat isa kay Cindy Asusano, Agustina Bantilok, Alain Ganapin, Ernie Gawilan, Gerald Mangliwan at Angel Utom. Nakatanggap din sila ng presidential citations para sa kanilang galanting showing sa katatapos lang na Paralympic Games noong August 26, National Heroes Day. Pinuri ni Marcos ang mga Pilipino Paralympians
Tinawag silang simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa mga lahat ng Pilipino. Alas 9:25 ng umaga, ito yatid ng PBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Alright, good morning kay Kuyang Miguel Borbun dyan sa Zambales. Samantala, Senado nangako sa fast-track bill na sumusuporta sa pagbabawal ng PBBM sa pugos. Bluetooth disconnected. Tinitingnan ng panel ang panel na pagkonsolida sa Senate Bill No. 63 ni Cayetano Esbians 1281 at 2752 na inihain ni Villanueva at SBN 26 sa 89 na inihain ni Gatchalian, isinulong ni na Cayetano at Villanueva ang pagbabawal sa lahat ng uri ng online gaming. Habang nais ni Gatchalian na ipagwalang bisa ang Report Act No. 11-590 o an Act Taxing Pugos. Isa sa mga tinalakay sa pagdinig ay ang electronic game na nagpapahintulot sa online bits na eksklusibo mula sa mga lokal na kliyente sa gitna ng ilang panukala na ipinagbabawal din ito. Sinabi ni Gatchalian na pinag-iisipan din ng komite ang kita ng kinikita ng national government na gaming corporation pa lang ay 22 bilyong piso sa BIR. Internal revenue na ay halos 12 bilyon peso na aniya ang binanggit ng PAGCOR ay kumita lamang ng 6 bilyong piso at ang BIR ay 2 bilyong piso mula sa e-gaming 3 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, sinabi ni Gatchalian na nakita ng komite ang mga kahinaan sa kanilang regulasyon. Partikular kung paano kadali ang pagbubukas ng e-gaming account kahit sino kahit minor de edad ay maaaring magbukas ng e-gaming account gamit ang peking pangalan at edad. At dahil pwede kang magbigay ng peking pangalan, pwede ka ding pumasok sa money laundering. Ayon sa kanya, sabi ng ating kapulisan, minimal lang yung nakukuha nilang report tungkol sa crime, e-gaming, pero the mere fact na may weakness na regularly baka maging mas malala at sa mga susunod na panahon, sabi niya. Samantala, sinabi naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Undersecretary Gilbert Cruz na ang executive order na nagbabawal sa lahat ng pugo ay nakatakdang ilabas ni Pangulong Marcos sa loob ng 2 linggo. Sinabi ni PAGCOR Chairperson ang CEO Alejandro Tingco sa komite na sasaklawin din ng executive order ang internet gaming licenses. Ayon pa rin kay Tingco na hindi tumatanggap ng taya ang mga special class BPO process kundi magbibigay lamang ng serbisyo sa mga gaming company sa labas ng bansa. Hindi sila tumatanggap ng anumang anyo ng mga taya. Ang pangunahing bagay na ginagawa nila ay pagsisilbing backroom operations ng mga lehitimo at malalaking kumpanya ng paglalaro na nakabase sa buong mundo, sabi niya. Nakatakda rin na niyang bisitahin ng mga miyembro ng Senate Committee on Games and Amusement ang 3 special class BPOs upang mas maunawaan ang operasyon nito. Alas 9:29 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan US. Nag-donate ng 11 disaster response equipment sa Cagayan. Round 1. Nagbigay ang pamahalaan ng Estados Unidos sa pamagitan ng US Agency for International Development ng 11.6 milyong pisong halaga ng mobile storage unit at mobile energy system para makatulong sa pagpapalakas ng kapasidad ng lalawigan ng Cagayan sa disaster risk reduction. Ayon sa US Embassy sa Maynila, itong Webes, formal na turnover ang mga kagamitan sa pagitan ng September 9 hanggang 10 kay Cagayan Provincial Administrator Maria Rosario Mamba Villaflor. Ang mobile storage unit ay maaaring mag-imbak ng hanggang 50,000 food packs ay magiging malaking boost sa kapasidad ng Cagayan sa maghahatid ng tulong sa nasagip na buhay sa agarang bunga ng mga kalamidad. Sa loob ng maraming taon, ang USAID ay nagdadala ng mga kupunan sa Cagayan at iba pang mga lalawigan sa Northern Luzon upang suportahan ang mga unit ng lokal na pamahalaan na nagbibigay ng tulong pagliligtas ng buhay sa panahon ng mga kalamidad. Sabi ni USAID Mission Director Ryan Washburn, bilang itong kaibigan, kasusyo at kaalyado, nananatiling tapat ang pamahalaan ng US sa pagpapalakas ng ating mga pakikipagtulungan at pakikipagtulungan sa pamahalaan ng Pilipinas upang muling itayo at ibalik ang buhay kasunod ng mga kalamidad, sabi niya. Formal ding nakipag-ugnayan ang USAID sa lalawigan ng Cagayan World Food Program upang mapalakas ang emergency response effort ng Cagayan sa pamagitan ng proyekto Preparedness and Response Excellence in the Philippines. Ang proyekto ay makakatulong na mabawasan ang mga panganib sa kalamidad sa pamagitan ng pagpapabuti ng mga kanal ng patubig, ang sistema ng tubig at mga pasilidad na pag-ani ng tubig, magtayo ang mga dike na controls baha ng komunidad, ipakilala ang mga pananim na nakabanat sa klima, magtayo ng mga community evacuation center at magbigay ng cash for works training para makabalik ang mga komunidad sa mga kalamidad. People's Empowerment ang sentro ng Disaster Preparedness and Good Governance program ng gobernador. Sabi ni Mamba Villaflor, ipinasa rin ng USAID ang mga mobile energy system upang magbigay ng malinis at maasahang kapangyarihan upang suportahan ang mga relief operations. Mahalagang serbisyo gayon din sa pagtulong ng muling pagsisimula ng power grid sa panahon ng mga kalamidad, lalo na sa Santa Ana. Ang mga system ay mag-mobile at maaaring i-deploy kahit saan. Kailangan ang mga ito lalo na sa mga liblib na grid na lugar. At kinakailangan lamang na ang sikat na araw para makapag-recharge habang nasa Northern Luzon. Tinalakay din ni Washburn ang gawain ng USAID na suportahan ang solid waste management sistema ng Tugigaraw City, kasama ang officer in charge na city, Administrator Juanito Calubakib at mga konsehal ng lungsod. Kinausap din niya ang Cagayan Vice Governor Melvin Vargas Jr. tungkol sa mga programa ng Bluetooth USAID connected. sa rehiyon at bumisita sa bayan ng Santa Teresita upang makita ang Emergency Operation Center na tinulungan ng USAID na itayo mahigit isang dekada na ang nakalipas. Mula noong 2010 ng pamahalaan ng US sa pamagitan ng USAID ay naglaan ng humigit kumulang na 19.6 bilyong piso sa tulong sa kalamidad at tulong sa pagbawi, pati rin sa pinalakas ang kapasidad ng pagbabawas ng panganib ng kalamidad ng higit na 100 lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. Ang oras ganap na alas 9:35 ng umaga.
Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala mga kababayan, House, binanggit ni Roque sa contempt anyo dahil sa hindi pagsumiti ng dokumento. Round 1. Binanggit ng Quad Committee sa Kamara de Representantes nitong Huwebes si dating presidential spokesperson na Harry Roque sa contempt anyo dahil na hindi pagsumite ng mga subsequent documents sa nauukol sa kanyang business at financial records. Sa joint hearing nito sa mga illegal Philippine offshore gaming operators, iniutos ng Quad Committee na i-detain si Roque sa loob ng House premises hanggang sa may sumite ang mga kinakailangang dokumento o hanggang sa matapos ang investigasyon. Nagkaisa ang mega panel na pinamumunuan ni Surigao del Norte Representative Roberto Ace Barbers na aprubahan ang motion ni Bukidnon Representative Jonathan at Flores na i-cite si Roque bilang paghamak at pagpigil sa kanya. Flores embok Section 11 ng House Rules of Procedure governing and requires in aid of legislation na nagpapaparusa sa hindi pagsunod sa subpena. Kabilang sa mga subpoena documents ang business records, tax returns, at statement at assets, liability, and network na itinuturing na crucial na investigasyon ng committee sa umano'y kaugnay ni Roque sa mga illegal pugo. Ayon pa rin sa Batangas Representative Garbel Luistro, malaki ang kaibahan ng disenteng sweldo ni Roque sa gobyerno sa biglang pagdagsa ng kanyang mga ari-arian kabilang ang shares sa Biancham Holdings, isang kumpanyang pag-aari ng pamilya ayon kay Luistro. Tumaas umano ang assets ni Biancam noong pugo boom mula 125,000 pesos noong 2016 hanggang 125 milyong piso noong 2018. Ang abang pagsusumiti ng representasyon ito ay nagtatatag ng Quad Committee ng overwhelming circumstantial evidence na nagpapakita ng koneksyon ni Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Sa isang pugo operation, sabi ni Luistro, ang Lucky South 99 ay isang illegal pugo firm sa Purak, Pampanga na raid noong nakaraang Hunyo kung saan natuklasan ng mga autoridad ang mga ebidensya ng human trafficking, torture, scam farm, prostitution, farm hub at iba pang illegal na gawain. Ayon pa rin kay Luistro, ang kawalan ng kakayahan ni Roque na ipaliwanag ang mga pinagkukunan ng kanyang kayamanan ay magpapalakas sa ebidensya ng kanyang potensyal na pagkakasangkot sa mga operasyon ng pugo. Kung hindi niya mapapatunayan ang legal at valid source ng biglaang pagtaas ng assets ng Biancam na ito, may makatwirang ground para maniwala na sa katunayan siya ay konektado sa pugo operation at ang perang ito ay posibleng nagmula sa pugo operation, sabi niya. Aniya, iimbestigahan ay maaaring magbibigay daan sa mga reforma sa batas. Posibleng muling pag-isipan ang mga batas tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practice Act, Code of Conduct, and Ethical Standards for Public Official and Employees, Anti-Money Laundering Act, Corporation Law, at maging ang Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Si Roque ay nasa cite and contempt ng August 22 hearing dahil sa pagsisinungaling sa kanyang pagliban sa sesyon noong August 16 sa Porac, Pampanga sa oras na iyon. Nakatanggap lamang siya ng 24 na oras pagpipigil kasama ang isang mahigpit na babala na ang anumang hinaharap ng paghahamak na pag-uugali ay hahantong sa mas malupit na parusa.
Alas 9:40 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Yan, ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. At syempre, nasa bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 13 mula pa rin sa lugar ng Mindanao. Last report, Kuyang Chaplain, Frederick Berry, standby report. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 13, si Kuyang Chaplain Berry, my plus report. Alright, Kuyang Chaplain, good morning sa iyo dyan. Kamusta ka na? Magandang umaga, Kuyang Arnold at sa mga tagapagsubaybay dito sa KBS Arayo News at saka sa lahat ng ating mga reporter at correspondent ng ating KBS Arayo News TV. So magandang Pilipinas at sa ating pinaka newspaper kay Kuyang Alan Bordeos at sa kanyang mga staff. So isang plus report natin, Kuyang Arnold, dahil talagang ang batas ay hindi natutulog at meron talagang mga tao na mga magigiting at naging bayani sa ating bayan. So ang ating sa mga tagapagsubaybay dito, hindi kayo mawala ng pag-asa dahil nandyan pa rin ang Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating butihing Chief Public Attorney, kay Attorney Presida Acosta, na talagang sinusunod ang kanyang tungkulin at mandato ng kanyang opisina ng kanyang batas. So tayo ay nagpadala sa kanya, Kuyang Arnold, through electronic invitation na para sa Ancestral Land Dispute Dialogue Meeting. Nagaganapin ito sa susunod na buwan ng Oktubre, 28, 29 and 30, 2024. Pero tayo ay namangha dahil sa bilis ng aksyon ng Chief Public Attorney na siya ay nag-confirm na mayroon siyang ipapadala na kanyang representative dito po sa gaganapin na invitation ng Land Dialogue, Land Dispute Dialogue. So, ako yung Arnold. Meron nagsasound, Kuyang Arnold? Okay, Kuyang Chaplain, go. Oh, meron nagsasound, merong nag-iingay dyan. May napasok na okay, sige, okay. Sige, go, Kuyang Chaplain. Yun Kuyang Arnold, pinapasalamatan natin na ang ating mga katutubo, wag ho tayong mawala ng pag-asa dahil ang ating ay talagang sunod kung ano ang mga nakalagay sa batas. Maliban na lang sa mga bandido dyan na nakapasok sa lokal na pamalaan na para tayo ay sirain ang ating pamalaan. So magpasalamat tayo dahil kung man silang mga kriminal, ating Public Attorney's Office na handang tumulong yan, na wala hong bayad yan,
So, yan po Kuyang Arnold, no? Isa sa ating plus report yan na binabalita natin na hindi mawala ng pag-asa dahil ang batas natin ay hindi ito'y patas na ay pinaglalaban ang karapatan ng bawat isa. Kaya ito si Attorney Priscilla, kailangan ito sa Senado, Kuyang Arnold. Nawa ay dinggin no, ng mga niya ang dalangin ng taong bayan na siya ay ilalagay sa Senado sa susunod na halalan, Kuyang Arnold. Dahil marami siyang magagawa at makikipaglaban sa karapatan ng mamamayan at lalong-lalo na sa atin mga katutubo, Kuyang Arnold. At pangalawa, Kuyang Arnold, no? So, kahapon ay nagsulat na rin tayo ng tinatawag na request for assistance in liability of public official in Honorable Eduardo Bantilan, punong barangay ng Sinawal, na kailangan itong for action no, sa kanyang neglect of official duty and disloyalty of the Philippine Constitution and committed no administrative case ito, Kuyang Arnold, ayon sa Republic Act 1102 ng Section A. Dahil ang sulat po ni Bai Fridolin Samaldani ay hindi niya po ito nireplyan no, at hindi niya ito iwan sa kanya, kaya inanot siya ng neglect of duty. Kasi nag-follow up na rin po, Kuyang Arnold, ang sulat na ito ay nagsimula pa noong August 28, nung pagkatapos na noong August 21 na nagkaroon po na pinasok po ang kanilang lupain at ang kanilang tahanan ng mga tao doon. So nagsulat si Bai Fridolin Samaldani sa punong barangay ng Sinawal para alamin kung sino-sino talaga yung mga tao na nakapasok doon, and then yung mga kapulisan na kung sino-sino yung nag-escort na kapulisan doon, and then yung mga kumpanya na nag-construct ng mga bakod po doon, Kuyang Arnold. So nung September Bluetooth disconnected. September 5, nagpa-follow up po ng sulat si Bai Fridolin. So hanggang ngayon wala pa. Kaya nung September 12 kahapon ay nagpadala na po si Bai sa Office Ombudsman Mindanao para sa request for assistance, Kuyang Arnold. Para mabigyan no ng mga listahan kasi kailangan na ni Bai Fridolin Samaldani na maisampa ito sa ating Department of Justice sa Office of the Prosecutor itong mga criminal case no, at mapanagot din po yung mga kapulisan na nag-misconduct sa kanilang trabaho at hindi man lang nagpasintabi sa katutubong lupain, Kuyang Arnold. So yun po ang ating update na pangalawa, at ang pangatlo po, Kuyang Arnold, ay ibinaba na rin po natin yung customary order no. Guhay Clan Calpe PO1 sa kay Representative Dato Pulong Baltasar B. Daniel no, versus Alejandro ay Alcantara at Police Colonel Nicomedes Panya Ulaybar Jr. at Attorney Adolf Ryan E. Flanson at Attorney Felix S. Alicer bilang respondent na sila po ay hindi dumalo. So customary case number CC 08-28-2024. Ito ay customary penalty and sanction based on the customary code since time immemorial at discrimination sa mga blaan at sa pamayanan at disloyalty of the Philippines Constitution. So ayon kasi sa mga tradisyon and custom ng ating mga blaan, buti po ang ating executive si Mayor ay napadala niya dito si Attorney Nicky Catolico, kaya hindi siya naisama sa multa ng mga katutubo. Kaya pinapatikim na ngayon ng mga katutubong blaan yung kanilang tribal justice. Ito, Kuyang Arnold, ay naimulta po itong si Alejandro Alcantara, itong Sarangani Kitol Company Incorporated ng 1,000 na baka ang nakalagay dito, Kuyang Arnold. At ito namang si Juan, Bluetooth connected. yung ating police colonel, yung city director
ng General Santos City, nakamulta din ito ng 3 na kabayo. So, Wow. kailangan niya ditong dalhin yan. At ang ating NCIP na si Attorney Adolf Ryan Islanson ay 3 kabayo din po, Kuyang Arnold. No? And then, ang Regional Director ng Department of Environment and Natural Resources ay 10 kabayo, Kuyang Arnold. At nilagyan dito na effective po ito nung September 11, yung order na ito. So, kailangan within 30 days ay kanila po itong maihatid at maibigay po sa mga Guhay Clan through dito sa Tribal Court ng 16 Clan, Kuyang Arnold. At pag hindi po sila nag-comply nito, sila po ay magiging wanted po sa teritoryo ng mga katutubo. At anytime pwede silang arestuhin at ikulong at dadalhin din po sila sa kulungan ng ating Republika ng Pilipinas. Ito turn over to sila, Kuyang Arnold. So ito ngayon ang pinapractice ng ating judiciary ng Tribal Court 16 Clan Blaan, Watchman Council of Elders, na dito po ay nahahatulan na po yung mga ilan at yung mga lumapastangan sa batas ng mga katutubong Blaan, Kuyang Arnold. So yun po ang ating 3 flash report dito sa KBS Arena News TV. Ako po si Chaplain Berry, Kasado Patrol, Kerten. Tayo po, Kuyang Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 13 mula pa rin sa General Santos, Mindanao, Kuyang Chaplain Berry. Thank you, Kuyang Chaplain. Ang oras ganap na alas 9:51 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Mahigit 2 milyong manggagawa nakakuha ng 12 bilyong piso via livelihood employment grants. Round 1. Lady, go! Ayon sa Department of Labor and Employment, dula nitong Webes, mahigit 12 bilyong pisong halaga ng livelihood at emergency employment assistance ang naibigay nila sa mahigit 2 milyong formal at informal workers sa second quarter progress report ng Bureau of Workers with Special Concern na inilabas nitong Webes. 288 milyon 152 manggagawa ang nakinabang sa DOLE. Integrated Livelihood ang Emergency Employment Program na binubuo ng DOLE Integrated Livelihood Programs at tulong na sa panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD. Sa bilang sinabi ng DOLE na 1,062,499 manggagawa sa informal na sektor ang nakinabang sa DILP at nakakuha ng 6.35 bilyong piso grant, mga 36,846 manggagawa. Pangunahin mula sa mga mahihinang grupo tulad ng mga employed, ng mga magulang, ng mga child laborer at marginalized farmers na fisher folk ang nakakuha ng tulong na nagkakalaga ng 7.1 milyong piso sa mga benepisaryo na ito. 27,128 ang naglagay ng mga bagong livelihood projects, habang 965 ang nagpalawak ng kanilang mga umiiral na mga 650 din ang tutulungan sa pagpapanumbalik ng kanilang kabuhayan sa pamagitan ng DILP hindi bababa sa 10,493 manggagawa o 28.48% ng mga benepisyaryo na natulungan sa ilalim ng livelihood program ay mula sa 4th hanggang 6th income class municipality sa bansa. Ang DILP ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa pagsisimula ng pagpapahusay o pagpapanumbalik ng nawalang kabuhayan para sa mga individual o grupo na nasa informal na sektor ng mga disadvantaged, marginalized na individual. Samantala, nasa
1,025,653 manggagawa naman ang nakatanggap sa ilalim ng tupad at nakakuha naman ng 5.65 bilyong piso na sahod. Ang programang Cash for Work ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawang mahihirap sa loob ng 10 hanggang 20 araw depende sa likas na katangian ng nakatalagang gawain sa komunidad. Ang mga benepisyaryo ay tumatanggap ng sahod batay sa pinakamataas na nananaig na minimum wage sa rehiyon sa pagbanggit sa parehong ulat. Ang Bicol Region ay may pinakamaraming bilang ng mga assisted workers na may 141,443 benepisyaryo, kasunod ang Calabarzon na may 83,665 at Central Luzon na may 83,163 bukod sa maintenance at roadside clearing ng mga pampublikong pasilidad at infrastruktura. Nakikibahagi rin ang mga manggagawa sa pagtatanim ng gulay at komunidad sa ilalim ng Project Lawa sa binhi, pagtatayo at pagpapanatili ng mga site kadiwa, pagpapaganda ng mga pampublikong kalsada, pagdedredging ng mga kanal, pagtatanim ng puno at paglilinis sa baybayin. Nasa 326,191 manggagawa o 31% ng mga benepisyaryong nakatanggap sa ilalim ng tupad ay mula rin sa 4 to 6 income class municipalities noong 2023. Pinahusay ng DOLE ang mga alituntunin ng DILEP upang gawing simple ang mga proseso ng aplikasyon. Palawakin ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat upang isama ang mga mas maraming mga disadvantaged na manggagawa mula sa parehong formal na sektor at palawakin ang saklaw na ibinigay ng tulong. Alas 9:57 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. DOJ binuhay ang kaso BSX Palawan Governor. Round 1. Lady, go! Samantala, nakatakdang buhayin ang mga prosecutor at kaso laban kay dating Palawan Governor Joel T. Reyes kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Gerardo Jere Ortega ayon sa opisyal ng Department of Justice. Kahapon araw ng Huwebes, ilang taon nang naka-archive ang kaso, ngayon nasa kustodiya si Reyes ng NBI. Ay dadalhin na siya sa korte kung saan nakabinbin ang kaso, pahayag ni Prosecutor General Richard Anthony Udulion sa mga reporters. Ang kaso ay muling sisiglahin, aalisin sa archive at itatakda ito ng korte para sa arraignment at pre-trial kapag naibalik na ng NBI ang warrant laban kay Reyes. Dagdag niya, si Reyes ay kinasuhan sa pagpatay kay Ortega noong 2011. Kritiko ng mga aktibidad ni Reyes na sa pagmimina at umano'y korupsyon sa lalawigan. Ang radio commentator at veterinarian ay binaril sa loob ng isang ukay-ukay shop malapit sa kanyang klinika sa barangay San Pedro, Puerto Princesa City noong January 24, 2011. Isa sa mga suspect na si Rodolfo Edrad ang sumuko at naging state witness at usahan si Reyes na mastermind sa pagpatay. Binanggit ng Department of Justice noong 2012 ang halos 50 text message ni Reyes at Edrad mula Disyembre 2010 hanggang Enero 2011 habang nasa labas ng bansa sa araw ng pag-atake.
Napansin ng DOJ ang telepono ni Reyes ay nagpadala ng 16 na mensahe. Sa telepono ni Andrade, gayon din ang kanyang kapatid na si dating Coron Mayor Mario Reyes Jr. at 3 pang iba pang samahan. Nawala ang magkapatid na Reyes ngunit inaristo sa Phuket, Thailand dahil sa overstaying noong September 2015. Noong Marso nakaraang taon, inutusan ng SC ang Puerto Princesa City Regional Trial Court, Branch 52 na dahilan ng agarang muling pag-aristo at pagpipigil kay Reyes at gayon din ay inutusan ang korte na magpatuloy sa kriminal na paglilitis ng may sukdulang pagpapadala. Noong Disyembre, pinayagan ng SC ang motion ni Reyes na ilipat ang paglilitis mula sa Palawan patungong Quezon City, RTC. Alas 10:01 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National News. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, Marikina pumayag sa Special Economic Zone para sa pagpasilidad ng arms firm. Round 1. Lady, go! Inaprubahan ng pamahalaan ng Marikina City ang paglikha ng Special Economic Zone para sa manufacturing facility ng isang firearms firm. Nilagdaan ni Mayor Marcelino Teodoro nitong Miyerkules ang resolution bilang 127 serye ng 2024 para sa pagpapaunlad ng Amscor Global Defense Incorporated bilang Amscor Manufacturing Special Economic Zone. Kinilala natin ang makabuluhang benepisyo at sustainable growth na inihatid ng Amscor Manufacturing Special Economic Zone sa Marikina City at mga residente nito sa sandaling opisyal na itong itinalaga at irehistro bilang Manufacturing Economic Zone na may PESA Economic Zone Authority. Inaasahan natin na ang Amscor Manufacturing Special Economic Zone ay hindi lamang magbibigay ng karagdagang kita para sa lokal na pamahalaan, kundi lumikha rin ng mas maraming oportunidad trabaho para sa mga residente ng Marikina City. Sabi ni Teodoro sa isang pahayag kahapon araw ng Huwebes, ang Amscor Global Defense Incorporated na nagninegosyo bilang Arms Corporation of the Philippines ay kasalukuyang nagpapaunlad ng ilang mga parsela ng lupa sa Barangay Fortune sa isang Manufacturing Economic Zone project na kilala bilang Amscor Manufacturing Special Economic Zone na may lawak na lupa na 71,655 20 metro kwadrado. Ang resolusyon ay itinaguyod ni Councilor Don Carlo Pabis at co-sponsored na mayorya ng mga miyembro ng konsiho kabilang sina Vice Mayor Marion Andres at Councilor Joseph Banson. Ayon sa resolusyon, pinagsikapan na nito ang pagsusumite kasama ang PESA requirements at kasalukuyang nagsasagawa ng mahalagang aktibidad para sa pag-issue ng certification bilang Manufacturing Economic Zone sa ilalim ng Republic Act 7916 o ang Special Economic Zone Act of 1995. Sa pag-aproba ng resolusyon, inilala ng konseho ang mga posibleng benepisyo at sustainable development sa inihandog ng Amscor Manufacturing Special Economic Zone sa lalong madaling panahon. Ay itatalaga at irerehistro ito sa PESA. Layunin ng Republic Act 7916 na aktibong ikayatin at mapabilis ang maayos na balancing
industriya pang ekonomiya at panlipunan pag-unlad ng bansa upang makapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan. Mapataas ang kanilang produktibo at kita ng kanilang individual na pamilya at sa gayon ay mapabuti ang antas at kalidad ng kanilang kalagayan ng pamumuhay sa pamagitan ng nagtatatag bukod sa iba pa ng mga special na economic zone sa angkop at estratehikong lokasyon sa bansa. Alas 10:05 ng umaga. Samantala, 7 milyong pisong illegal na droga sinara ng PDEA sa Cavite. Round 1. Sinira nitong Webes ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 777 milyong pisong halaga ng mapanganib na droga na control precursor and essential chemicals sa lalawigan ng Cavite. Sa isang pahayag, sinabi ni PDEA ng kabilang nito ang 1,474.92 kilograms ng solid illegal drug substances at 378.5 millimeters ng liquid narcotics na nawasak sa pamagitan ng thermal decomposition o thermolysis sa Integrated Waste Management Incorporated sa Barangay Aguado sa 13 Martires City. Ang mga sangkap na ito nasira sa 66.72 kilograms ng shabu, 1,390.74 kilograms ng marijuana, 14.15 kilograms ng kagalakan, 428.44 gramo ng cocaine, 1.67 kilogram ng ephedrine, 1.7 kilogram ng isoleucine, 206.5 ml ng liquid shabu at 172 ml ng liquid marijuana. Ang mga peraso ng katibayan ng droga ay nawasak sa pamagitan ng thermal decomposition o thermolysis sa nagsasangkot ng pagsira ng mga compound ng chemical sa paggamit ng napakalaking init sa 1,000 degrees centigrade. Lahat ng mapanganib na droga ay nabubulok o nasisira, sabi ng PDEA. Ang illegal na droga ay mga piraso ng ebidensya na nasamsam mula sa iba't ibang anti-drug operation ng PDEA kasama ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement at military units. Ayon sa PDEA, ang mabilis na pag-uusig at disposition ng mga kaso ng droga na ang nag-udyok sa agarang pagkawawasak ng mga gamot na ito matapos na maiharap ang mga ito bilang mga piraso ng ebidensya. Mga kinatawan mula sa PNP, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, mga lokal na opisyal ng Barangay Aguado, iba pang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, mga organisasyon di pamahalaan at mga kasusyo sa media ay makikiisa sa mga pangunahing opisyal ng PDEA. Sa pagsaksi sa aktibidad ng pagwasak, ayon sa PDEA, ang mga illegal na droga na ito ay nawasak bilang pagsunod sa utos ng korte alinsunod sa tamang pagtatapon ng mga nasamsam na ebidensya ng droga ayon sa hihingi ng batas. Alas 19 ng umaga, ito ay hatid ng PBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. C major. Leaders. Male voice. Female turn on vocal cut. Studio. KT turn off vocal. Original sound mode.
Alas 10:10 na po ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, Chess o BP House, dapat isang tabi ang pagkakaiba. Round 1. Lady, Nagpahayag go! ng pag-asa si Senate President Francis Chis Escudero nitong Huwebes para sa resolution sa kasalukuyang impasi sa pagitan ng House of Representatives of Office of the Vice President o VP at iminungkahi na dapat isang tabi ng dalawang partido ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Dalawang beses na ipagpaliban ng House Appropriation Committee ang deliberation sa budget proposal ng OBP para sa susunod na taon. Mataas tumanggi si Vice President Sara Duterte pagtanggol ang budget na nagsasabing may mga political attack ang ilang mambabatas laban sa kanya. Ang budget deliberation ay karaniwang boring dahil sa mga numero at habang ang buong bagay na ito ay nagdadagdag ng drama at kulay dito, sa tingin ko hindi ito sa kahit paano ay tumutulong sa paglutas ng mga problema na kinakaharap ng ating bansa at mga tao sa ngayon, pahayag ni Escudero sa isang news release. Ako ay umaasa bagamat na ang tila empasi na sa pagitan ng OBP at ng House at malutas kung saan ang alinman o pareho ang gumawa ng isang hakbang pabalik, isang tabi ang kanilang mga pagkakaiba, biyase sundin lamang ang proseso o sa pagtatapos ng araw para sa Kongreso upang magpasya sa ito sa iba pang mga kaugnay na bagay sa pamagitan ng isang buto, sabi niya. Sa isyu ng dipunduhan ng OBP sa susunod na taon, sinabi ni Escudero na patuloy pa rin ang proseso ng budget sa mas gugustuhin ng hindi REMP ang desisyon ng Kamara o ng Senado. Sapat na sabihin ang disimpleng ibigay ang Kongreso na may kapangyarihan ng napitaka, ngunit hindi kailanman nangyayari sa OBP ni sa anumang ahensya sa mga nakaraang taon sa aking pagunita. Sinabi ni Escudero na bagamat tila walang kwenta, nag-aalaga si Duterte sa mga programa at proyekto na siya mismo ang nagmumungkahi na punduhan ng Kongreso. Sa pamagitan nito, hinimok ng Senate President ang mga pinuno ng ahensya na makilahok sa proseso ng budget at payagan ang Kongreso na gampanan ang kanyang tungkulin sa konstitusyon. Ang 2.37 bilyong pisong panukalang budget ng OBP para sa 2025 ay demand submitted to plenary na sa Senado matapos maaprubahan sa committee level. Alas 10:13 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, 4 na high-value suspects nagbigay ng 6.n milyong sabu sa Rizal. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, lalong lumakas ang ugnayan ng Pilipinas sa India. Sa pagbisita ng isang ranking defense official ng bansang South Asia sa Armed Forces of the Philippines, malugod na tinanggap ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura at iba pang matatas na opisyal ng AFP si Indian Defense Secretary Sheriff Giridhar Aramans at ang kanyang delegasyon sa kanilang courtesy visit sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nitong Miyerkules, tinampok na pagbisita ang lumalalim na pagtatanggol at pakikipagsusyo sa seguridad ng Pilipinas at India na nagbibigay diin sa mga binahaging pangako sa nakatatagan at kooperasyon ng reyon, sabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad
sa isang pahayag Huwebes. Nakatuon ang talakayan ng dalawang panig sa pagpapahusay ng bilateral defense relations sa paggalugad ng mga oportunidad para sa magkasanib na pagsasanay sa pagbabahagi ng mga best practice at pagtugon sa mga karaniwang hamon sa seguridad sa Indo-Pacific region. Dagdag pa niya, ipinahayag ni Lieutenant General Cordora ang pagpapahalaga sa lumalaking pakipagtulungan sa India na kinilala ang makabuluhang papel na ginagampanan nito sa pagtataguyod ng isang malaya, bukas at batay sa mga patakaran sa kaayusan sa rehiyon. Binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pakipagtulungan at pakikipag-ugnayan na nag-aambag sa kapayapaan at seguridad ng dalawang bansa. Sabi ni Trinidad, ang pagbisita ni Aramani at ng delegasyon ng depensa ng India ay tanda ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at India, na nagtataguyod naman ang kapaligiran ng paggalang at kooperasyon sa isa't isang. Samantala, nakipagpulong din si Aramani kay Department of National Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. sa Miyerkules. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Arsenio Andulong, tagapagsalita ng DND, na ang pulong ay nagmamarka ng isa pang hakbang sa pagpalalim pa ng kooperasyon pandepensa ng Pilipinas at India. Binigyan din ni Secretary at National Defense Teodoro ang kalagahan ng pagpapalakas ng partnership ng dalawang bansa, partikular sa pagtataguyod ng rule of law sa rehiyon. Dagdag, binigyan din ni Teodoro ang pangako ng Maynila sa isang self-reliance defense posture na may partikular sa pagtuon sa supply chain resilience bilang critical na bahagi ng diskarte sa pagtataguyod ng bansa. Ikinatuwa rin ng DND Chief ang kinaragdagang pagkakataon para sa mga engagement at collaboration at militar sa mas malawak na konteksto. Binigyang diin ni Kalim Teodoro ang pangangailangan ng pakipag-usap sa mga bansang may katulad ng pag-iisip upang bumuo ng balangkas para sa kooperasyon sa nakabatay sa mga prinsipyong tinatanggap ng lahat ng pandaigdigang batas. Itinampok niya ang pangangailangan na lumikha ng Great Net na nagtataguyod ng katatagan at seguridad sa rehiyon. Sa pagtuturo ni Andulong, ipinayag ni Teodoro ang kanyang pagpapahalaga sa pagbisita sa delegasyon ng India sa Pilipinas na pagbigay diin sa magkatuwang na pangako ng dalawang bansa sa palalimin ang relasyon ni Shri Aramani. Sa kanyang bahagi ay nagpaabot ng isang paanyaya sa Defense Secretary na bisitahin ng India para sa mga pag-uusap sa antas ng ministerial. Nagtatampok ng 2024 na nagmamarka ng ika-25 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng India at Pilipinas. Pinuri rin ni Shri Aramani ang Pilipinas na matinding pagsunod sa rule of law at nagpahayag ng pagnanais na magpahusay ang depensa dahil sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan at teknolohiya. Sabi ni Andulong, nakatagdang makipagpulong naman si Teodoro kay Indian Defense Minister Rajnath Singh sa Asian Defense Minister Meeting Plus sa Nobyembre sa Lao People's Democratic Republic, lalo pang ipinatitibay ang bilateral defense relationship ng dalawang bansa. Alas 10:19 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Samantala, PH China tinalakay ang mga paraan upang pamahalaan ang tensyon sa Escudasol. Round 1. Lady, go! Nagkaroon ng frank at candid talks ang pamahalaan ng Pilipinas at China sa Escudasol, ang pinakahuling punto ng alitan ng dalawang estado, habang patuloy na iginigit ng Maynila na sa bahagi nito ang exclusive economic zone nito sa ika-10 bilateral consultation
Mechanism meeting sa South China Sea. Noong September 11, sa Beijing, ipinahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Maria ayon kay Teresa Lazaro, may jurisdiction ng Pilipinas sa Seoul kahit na hinihingi ng Beijing sa Maynila na iwanan ang tampok. Sa pagbibigay diin sa ang Escudo Seoul ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Muling pinagtibay ni Undersecretary Lazaro ang consistent position ng Pilipinas at nag-explore ng mga paraan para mapababa ang tensyon sa lugar. Sabi ni Foreign Affairs spokesperson Maria, sabi ni Teresa Daza, si Lazaro ay co-chaired na ang BCM sa Beijing kasama ang kanyang Chinese counterpart na si Vice Foreign Minister Qin Xiaodong sa pulong. Napagkasunduan ng dalawang panig na ipagpatuloy ang talakayan tungkol sa mga larangan sa kooperasyon, lalo na sa mga mekanismo ng hotline, kooperasyong Coast Guard at kooperasyong pandagat ng siyentipiko at teknolohikal. Muling pinagtibay din ng dalawang panig ang BCM bilang forum para sa pagtataguyod ng dialogo pandagat at papahusay ng bilateral ng kooperasyong habang nagkakasundo sa pagpapatuloy ang pagkikipag-ugnayan sa pamagitan ng mga diplomatikong daluyan. Dagdag ni Daza, ang huling BCM na humantong sa isang karaniwang pag-unawa sa pamahala na sitwasyon ng Ayungin Seoul ay ginanap sa Maynila noong Hulyo 2024. Hindi pa dapat sumagot ang DFA ng tanungin kung may katulad na kaayusan para sa Escudo Seoul ang iminungkahi o partikular na tinalakay sa pinakahuling pulong China na nadagdagan ang presensya nito sa Escudo Seoul. Mga 70 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan province nang magdesisyon ang Pilipinas na i-station doon ang BRP Teresa Magbanwa matapos makatanggap ng report na nagsasagawa ng unauthorized marine research ang mga Chinese sa lugar. Noong August 31, ang parehong barko nagkaroon ng unprovoked na bangan ng maraming bises pamagitan ng isang Chinese Coast Guard at vessel matapos itong iangat ang kanyang angkor o pangilipat sa paligid ng Seoul. Alas 10:22 ng umaga, ito yatid ng TBS RMM News TV. Samantala mga kababayan, Marcos binatikos ang desperado sa likod ng fake news sa pagbibitiw ni Gibo. Round 1. Ready, go! Itinanggi nitong Huwebes ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. ang fake news na kumakalat sa social media tungkol sa di umano'y pag-alis ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Department of Defense na nagsasabing masyadong nagsisikap ang mga desperado na individual na mag-asik ng hindi pagkakasundo at pagkakahati-hati ng bansa. Sa panayam ng media sa Navotas City, pinagtawanan ni Marcos ang report na pinadlock online at binalaan ang publiko na huwag mahulog sa naturang misinformation at fake news. Yan din ni Marcos. Ang lumalabas lang niyan itong mga desperado nag-imbentaryo na lang ng istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang naibibigay, wala silang maitutulong, wala silang kontribusyon na sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang, dagdag niya. Kasunod nito ay nananawagan siya sa publiko na umasa lamang sa verified at credible sources ng information at mag-ingat lalo na sa mga social media reports. Mag-ingat po kayo sa kilatisin ng mabuti kung may nababasa kayong ganyan, he said ayon kay Pangulong Marcos. Ang Malacanang lang ang credible source kung may panggalaw sa gabinet. Kung may magbabago sa gabinete, sa pamahalaan, kami ang mag-a-announce, hindi kung sino-sino man basta mag-post, hindi sila ang nag-a-announce. Walang alam yan, kami ang mag-a-announce.
Sabi sa kasalukuyan ngayon, araw na ito walang magbabago. Dagdag niya. Alas 10:25 ng umaga, ito yatid ng PBS or MM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Publiko alert sa saltwater, crocodile, sitting sa Sarangani Bay. Naglabas ng babala sa publiko ang Department of Environment and Natural Resources and the Sargent Region. Huwebes kasunod ng pagkakita sa isang buwaya na may tubig asin na sa Sarangani Bay at baybayin ng General Santos City. Na-spot ang buwaya Merkules malapit sa Barangay Lon Padido sa Malapatan, Sarangani Province ayon kay Forester Salimar Dis Sumangkop, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer PINRO. Para sa Sarangani, ang reptilia ay unang nakita ng si patrol member na si Roberto Dabalos na mabilis na nagpaalam sa DNR 12. Si Gary Jan Gabenta, isang ecosystem management specialist na may PINRO Sarangani, ay nagbahagi ng footage ng drone na nagpapakita ng buwaya na tinatayang may haba na 3 hanggang 4 metro na nag-aalab sa araw. Maaaring ito rin ang buwaya na nakita kamakailan sa Purok, Minanga, Barangay Buwayan, General Santos City. Dahil bilang araw lamang ang pagitan ng dalawang sighting, this Mangkop noted ayon kay Cirilo A. Lagnason, Junior Area Superintendent ng Sarangani Bay. Protected seascape. Nakuna ng video ng lokal na mangingisda ang buwaya noong August 27 at September 1 habang pauwi mula sa General Santos City Sport. Kasalukuyan naming sinusuri kung ang lugar ay isang natural na tirahan para sa buwaya at magsasagawa kami ng mga angkop na hakbang batay sa mga natuklasan, sabi nila Lagnason, at dinagdag na ang mga konsultasyon ay mga eksperto ay patuloy upang matukoy ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos tungkol sa presensya ng buwaya sa protektadong seascape. Iyan ang kabuang mga balita mula sa Bulwagan ng Balitaan. At syempre, lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga nakaagapay dito sa ating technical site, kay Ate Del Santos at kay Ate Rose Adiron Lawson sa kanilang patuloy na pag-alalay sa ating palutunan. At syempre sa mga nag-ulat, kay Kasado Patrol 13, kay Kuyang Captain Frederick Berry, maraming salamat sa iyong pag-ulat, at ganoon din kay Kuyang June Santosidad ng Kasado Patrol 40. Lubos ang ating pasalamat sa lahat po ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. At sa lahat po ng ating mga Kasado Patroller, mulit-muli sa araw ng Lunes, muli tayong magsasahimpapawid at papailan lang sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Alright mga kababayan, mulit-muli, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Mga gili kong mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na Dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos,
Siyempre ako naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco, ang Mindorinyong Midnight Boy, ay pansamantala nagpapaalam at muling magbabalik sa araw ng Lunes sa ganap na 8 ng umaga hanggang 10. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, panonood at pakikinig sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigo. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.